Ibinuhos ni Fernan sa isang dilaw na tasa ang mainit-init na kape mula sa coffee maker machine at napatingin sa malaking glass wall sa kanyang opisina. Tanaw na tanaw mula rito ang mga nagtataasang gusali at dagat na humalo na sa modernisasyon ng lugar. Umupo siya sa office chair. Kitang-kita sa refleksyon ng computer monitor ang buhok niyang sinuklay ng paulit-ulit, mukhang walang bakas ng balbas o bigote, pati ang damit ay todo postura at eksakto sa kanyang trabaho bilang Chief Advertising Officer ng kumpanyang May Prince Jundin Investments Limited na matatagpuan sa ika-105 palapag ng gusali. Kasabay ng paghigop niya ng kape, trinabaho na ni Fernan ang mga papeles at dokumento na mas mataas pa sa CPU ng kanyang computer. Dinalaw na naman ng migraine ang kanyang sentido. Agad niyang ibinaba ang hawak niyang tasa at kinuha sa drawer ang isang botelya ng gamot, pangontra sa sakit ng ulo. Bagamat nakasulat sa lalagyanan nito ang salitang 1 tablet a day, 4 na kapsula ang kanyang nilunok kasabay ang paghigop sa kape. Huminga ng malalim si Fernan habang nakatingin sa mga makikintab na plake, medalya at ilang pang parangal na natanggap niya sa 15 taon na pagtatrabaho sa Estados Unidos. Maya-maya pa'y tumunog ang kanyang cellular phone. Umulit pa ng ilang beses ang odd lang sign kasabay ng matinding vibration ng kanyang bulsa. Biglang nag-iba ang timpla ng mukha ni Fernan, pero sa kabila nito ay pinili niya pa ring itong sagutin. Ano na naman ba, ate? Si Dad ililibing na bukas. Dadalo ka ba? Bakit pa? He's your dad, Fernan. He's our dad. Alam mo namang hindi ako pwede. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo yun. Malinaw ang pagkakasabi ko. Sa September 12, pupunta akong Montana para sa business trip ng company. I have said to you so many times, I can't go. I can't leave my job here just for him. Just? Ano ka ba, Fernan? Tatay natin yun. And you call him a just? You're so selfish. Selfish? Ako? Ako pa ang selfish? Ako ang gumastos sa maintenance ni Ma'am. Ako ang nagpagawa ng bahay na inaapakan mo ngayon. So don't you ever say that shit again. And again, I have my reasons for it. Deep reasons, and you fucking know it. Kung sa'yo tanggap mo na, ako kahit kailan, hindi ko tatanggapin ang sorry niya. Matanda na ako, Claire, at hindi na yun magbabago pa. Tinungkab niya ang likurang bahagi ng cellphone. Tinanggal ang battery nito at saka itinapon sa basurahan. Huminga ng malalim si Fernan, saka nagpatuloy sa pag-organisa ng kanyang mga papeles. Biglang tumunog ang telepono. Kinuha niya ito at kanyang sinagot. Fernan Alvarez, May Prince Jundin? Gayon na lang ang pagkadismaya sa kanyang mukha nang malaman niya na ang ate niya ang siyang tumawag. Kausapin. Bago pa matapos ni Claire ang nais nitong sabihin, ibinaba na ni Fernan ang telepono. Balak niyang tanggalin sa saksakan ang telepono, pero sumagi sa isip niya na baka tumawag ang mga investors ng kumpanya. Hindi pa man nakalalayo si Fernan ay tumunog na naman ang telepono. Alam niyang si Claire ito, kaya bumalik na lang siya sa kanyang pagkakaupo. Tumakbo ang voicemail ng telepono. Umandar ang pre-recorded voice ni Fernan na nagsasabing mag-iwan na lang ng mensahe ang tumatawag dahil siya ay maaaring wala sa pagkakataong iyon. Narinig niya ang boses ni Claire. Fernan, bago namatay si Dad, may sinabi siya sa akin. Humihingi siya ng tawad sa lahat ng nagawa niya sa'yo. Gusto niya sanang mapatawad mo siya bago siya mamatay, pero hindi naman yun nangyari. Kinibit-balikat na lang ni Fernan ang pangungonsensya ni Claire at sa halip ay binuksan ang computer upang gumawa ng spreadsheet report. Makalipas ang ilang minuto,
Tumunog na naman ang telepono. Nilapitan niya ito at bahagyang nagdalawang isip kung sasagutin ba ito o baka si Claire na naman iyon. Fernan Alvarez, may Prince June din. Narinig niya ang boses ng isang Amerikanong lalaki. Takot na takot ang boses nito at nagsisisigaw kay Fernan. Oh, hello Mr. Blake. Good morning. I am currently arranging the monthly report when... Are you in the office building, Fernan? Yes, why Mr. Blake? For God's sakes, Fernan, get out of the damn building right now. Wait, what? Get the fuck out now. How about the meeting tomorrow? Are you watching the news? Turn on the TV. Hurry. Agad naman niyang binuksan ang telebisyon at inilagay sa balita. Nakita niyang nagbabalita ang isang reporter habang nakasakay sa isang helicopter at nakapwesto malapit sa ilog. Natatanaw niya ito sa labas ng salamin. Seymour Ticer here for NY Today. Oh my God! Can you see it? A big passenger plane is heading towards to the Twin Towers of World Trade Center. It's going to crash the building! Lumingon si Fernan sa salamin at bago pa man siya makagalaw ay nawasak na ng pakpak ng eroplano ang kanyang opisina kasabay ng isang pagsabog. Nagsalin si Fernan ng kape sa tasa nang may biglang kung anong nagpagulat sa kanyang nararamdaman. Nakatapon siya ng kaunting kape dahil dito. Napatingin siya sa glass window ng kanyang opisina. Kitang-kita ang kabuuan ng urban New York City. Umupo siya sa office chair at nagsimulang trabahuin ang mga papeles na nakatambak sa kanyang lamesa. Ilang sandali pa ay tumunog ang kanyang cellular phone sa himig na old lang sign. Nagsalita ang kanyang ating si Claire. Si Dad, ililibing na bukas. Pupunta ka ba? Bakit ba? He's your dad, Fernan. He's our dad. Alam mong hindi pwede, di ba? May meeting ako bukas na pupuntahan. Business trip yon sa Montana. Kailangan nandoon ako. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na September 12, di ba? May mahalaga akong pupuntahang business meeting. Oh my God, Fernan. He's our father. Come on. Kasalanan ko ba kung ililibing ninyo siya bukas? Wala akong pakialam. I have deep reasons for the hatred inside of me. Matanda na ako. Kung natanggap mo na ang lahat, fine. Ako, hindi. Kahit kailan. Sa sobrang gigil ni Fernan, ay naibato niya ang cellphone sa labas ng kanyang opisina. Bumanda ito sa isang paso bago nalaglag sa hagdanan. Tumawag ulit si Claire, ngunit hindi na niya ito pinansin at hinayaan ang kanyang voicemail na sumagot. Fernan, bago namatay si Dad, may sinabi siya sa akin. Humihingi siya ng tawad sa lahat ng nagawa niya sa'yo. Gusto niya sanang mapatawad mo siya bago siya mamatay, pero hindi naman yun nangyari. Napuno na si Fernan kung kaya't hinugot nito ang telepono mula sa saksakan. Umupo siya pabalik sa kanyang upuan at sandaling umidlip. Narinig niya ang isang nakabibinging tunog na palakas ng palakas. Binuksan ni Fernan ang kanyang mga mata at tumambad sa kanya ang kaliwang pakpak ng isang eroplano na umararo sa kanyang katawan kasunod ng isang napakalakas na pagsabog. Ibinuhos ni Fernan ang bagong kulong kape sa kanyang dilaw na tasa. Napatingin siya sa labas na tanaw ang buong syudad ng New York. May naalala siya at agad niyang kinuha ang kalendaryong nakapatong sa kanyang lamesa. Wednesday, September 12, 2001. Sa ibaba ng petsa ay nakasulat ang isang 2001 Montana State Expo at may nakasunod na salitang high priority rito na naka-all caps lahat. Nagulat siya at napaso niya ang kanyang labi mula sa kape nang marinig niya na may tumawag sa kanyang Nokia 3310. Sinagot niya ito at sinabing, "Claire,
Ilang ulit ko bang sasabihin na hindi ako pupunta sa libing ni Dad bukas? Mahalaga ang business trip ko bukas sa Montana. At saka isa pa, wala akong nakikitang magandang rason para mapatawad siya sa lahat ng pinaggagawa niya sa atin noon. Pinatay niya ang cellphone at saka iniligay ito sa loob ng drawer. Sandali siyang nagmuni-muni bago buksan ang monitor ng computer upang gumawa ng spreadsheet nang biglang may napagtanto siya. Paulit-ulit na nangyayari sa kanya ang bagay na may sasalpok na eroplano sa mismong lugar niya. Agad niyang binuksan ang telebisyon at nakita niya ang isang live feed mula sa helicopter na nakapwesto sa dagat malapit sa New York mismo. Alam na niya ang mangyayari. Agad siyang tumakbo papalabas ng kanyang opisina at agad na pinindot ang down button ng elevator nang biglang sumalpok ang eroplano ng buong lakas sa gusali. Sumabog ito at tumilapon si Fernan patungo sa bintana at nakita niya na lang ang sarili na nalalaglag. Kumulo na ang kapeng isinalang niya sa coffee maker kung kaya't nagdabas si Fernan ng isang tasang dilaw at saka nilagyan ito. Bigla niyang naisip ang isang nakahihindik na pangyayari na may sasalpok na eroplano sa mismong opisina niya at sumabog ito. Nabitawan niya ang kaping hawak-hawak niya. Nanlamig ang buong katawan niya kung kaya't kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at mabilis na sumakay ng elevator. Nakahinga siya ng maluwag pagkasakay niya rito. Bigla namang tumunog ang kanyang cellular phone. Sinagot niya ito at sinabing, "Hindi ako pupunta sa libing ni Dad bukas. Alam mo yan, may meeting ako sa Montana." Sabay pindot sa end call. Nang makarating ng parking area, agad siyang sumakay sa kanyang kotse. Nakadikit pa rin sa isipan ni Fernan ang kakaibang pangyayaring naisip niya. Tumawag ulit si Claire. Nagdadalawang isip siya kung sasagutin niya ba ito o hindi. Pero sa huli ay sinagot niya rin ito. Bago pa man makasagot si Fernan ay naunahan na siya ni Claire. Gusto ko lang sabihin sa'yo na bago namatay si Dad, hinanap ka niya. Gusto niya raw sanang mapatawad mo siya bago siya mamatay. Kaso alam naman natin na hindi na mangyayari yon. Tumulo ang isang luha sa kaliwang mata ni Fernan. Huminga siya ng malalim upang kontrolin ang kanyang boses at pigilan ang kanyang pag-iyak. "Oo, lilipad ako ngayon pa Manila. Pinapatawad ko na siya." Salamat. Pinatay niya ang kanyang cellphone kasabay ng isang malakas na pagyanig at pagdagundong sa paligid. Tumigil siya sa pagmamaneho upang alamin ang nangyari. Nakita niya na may isang malaking eroplano na sumalpok sa gusaling kanyang pinagtatrabahuan. Maitim na usok ang nangibabaw sa ulap. Tumawag sa kanya ang kanyang boss na si Francis Blake. Thank God, Fernan. You're alive. Are you still in the building? No. I'm driving 20 blocks from the building. At dali-dali niyang pinatakbo ang kanyang sasakyan at mabilis na umalis.